Dahil kung mananaan po tayo sa ating makukuha sa mundo ito, ay hindi po yan nakapagpapanatili ng kaligayahan. At kung tayo man ay mananangan sa ating po sarili, kakayahan at pag-ibig natin sa sarili natin, ay hindi rin po yan nakatatagal. Ay meron po tayong limitasyon. Yung pag-ibig din ng tao po ay meron limitasyon sa ating buhay. Hindi po ito nakakapanatili. Yung pag-ibig ng kaibigan, pag-ibig ng ating pamilya, ay hindi po ito nakakapanatili. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay siya noon, ngayon, at magpakailan. Amen po ba? Kaya po sa mamamagitan po noon, ay kaya natin mahalin ang mga bagay na hindi kayo ibig. Kaya natin lumigay sa kabila ng problema. Kaya natin magtagumpay sa kabila ng anumang sitwasyon sa buhay natin. Dahil tayo po ay may katiyakan ng pag-ibig ng Diyos ay kailanman ay hindi mawawala sa atin. Amen po ba? Kaya nasa atin po kung ito'y patuloy natin aalamin at ating kikilalanin ang pag-ibig ng Diyos. Na kung saan na hindi lang po tayo ililigtas sa kasalanan, pinalaya sa kasalanan, kundi tayo ay ibinilang na bilang anak ng Diyos. At yun ang dapat natin alamin sa buhay natin. Ano yung testamento ng Diyos bilang ako'y anak ng Diyos? At ano yung mana ng Panginoon para sa akin? So yun po, ang salita ng Panginoon ay para sa lahat. Kaya purihin ng Panginoon na tayo po ay nakapag-aaral ng salita ng Panginoon. Na kung saan ngayon ay tayo po ay nagbibigay ng pansin at tuon sa sinasabi ng lumang tipan. Na ang lumang tipan ay ibibigay ng Diyos upang sa kanon ay makilala na noon pa man ay mahal na ng Diyos ang tao. Noon pa man ay hindi nagmarusa o hindi naging stricto ang Diyos sa tao. Kundi noon pa man ay mahal na niya ang tao. Hindi siya nagpahirap ng tao, hindi siya namarusa, hindi siya namimigay ng karamdaman at hindi siya namimigay ng problema sa tao. Kundi pasimula pa lang ay pag-ibig na ang pinagmulan ng lahat ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang batas na ibinigay ng Panginoon, ito ay guardian. Ito ay tumutulong, pumapatnubay sa tao para maalaman niya na siya po ay nagkakasala. Na ang kasalanan ay nagbubunga ng kapahamakan sa kanya. Kaya sa mamamagitan ng batas, nalalaman niya o nalaman ng tao na siya po ay nagkakamali. At ayaw ng Diyos na tayo tuluyang mapahama, kaya ibigay niya yung batas. Para sa ganun po, tayo po ay mailagay sa tamang kalalagyan ng niloob at pinlano ng Diyos para sa tao. Amen po. Kaya hindi niya binigay ang batas para sundin na kung saan ay sa pagsunod natin ng batas ay para tayo ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi po ganon ang layunin ng batas na sundin natin para tayo ay maligtas, para tayo ay pagpalain ng Diyos. Hindi po ganon ang layunin ng batas kung bakit ibigay. Amen po. Hindi po ito tuparin, hindi para sa pagtupad natin, hindi ito tuparin at sa pagtupad natin ay tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi po ganon ang layunin ng batas kung bakit ito ibigay. Amen. Kundi ito ay guardian, ito ay tagapangalaga na ibinigay ng Diyos sa tao para sa ganun po, malaman ng tao na siya po ay nagkakamali. Amen. At kapag nalaman ng tao na siya nagkakamali, hindi po siya tuluyang mapahama sa kanyang nagagawang kasalanan. So nalalaman niya. Okay po ba? Kaya yung pong ating halimbawa po dito na ang bata ay hindi niya alam
na kapag siya'y tuloy-tuloy na nag-cross sa daan, o lumipat sa daan, hindi niya alam mapapahamak siya. Tama po. Kaya yung accountability sa ating batas, below 5 years old, kailangan ay mayroon siyang guardian. Pagdating po sa rules, batas sa daan. So below 5 years old, no, na lumipat sa daan at nasagasaan, pananagutan po yan ng kanyang guardian. May pananagutan po yung guardian doon. Dahil hindi alam ng 4 years old, 5 years old, na siya mapapahama. Basta ang alam niya, lilipat siya. Hindi niya alam na may sasakyan na pwede siya mapahama. Okay po ba? Amen po ba? So hindi lang ng baka yun. At hindi mo kayang explain sa kanya, kundi ang gagawin ng guardian, papaluin kita. Kapag lumipat ka ng tuloy-tuloy, kailangan tumingin ka muna sa kanan o sa kaliwa. O kaya kailangan may kasama pag lumipat. Huwag kang lilipat na mag-isa. So yun po yung trabaho ng guardian. Tama ba? So susunod ang bata, hindi dahil siya ay mapapahamak dahil hindi naman niya alam yun. Tama ba? Susunod ang bata, hindi dahil sa mga sasakyan, kundi susunod ang bata dahil sa kanyang guardian. Na kung saan ang guardian ay nandyan para hindi mapahama ang bata. Okay? Kaya nalalaman ng bata na mali ang kanyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang guardian. Okay ba? Kaya ang salita ng Panginoon ay yung batas na ibinigay ng Panginoon, ito po ay may kahatulan. May takot. Kaya natatakot ang bata sa guardian, hindi natatakot sa sasakyan, kundi sa guardian siya natatakot. Dahil kapag lumipat siya na tuloy-tuloy, hindi siya tumingin sa kanan o kaliwa. No? Ang kinatatakutan niya ay hindi yung mapapahamak sa sasakyan, kundi ang kinatatakutan niya ay yung kanyang guardian. At ang guardian ay nandyan para hindi mapahamak ang kanyang anak. Para hindi mapahamak ang kanyang inaalaga. Kaya po, nandyan yung guardian. So, ganun daw yung batas. Kaya sa Galatians chapter 4, tingnan po natin muli ang ating text. Believer sonship. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapagsiwa hanggang sa panahon itinakda ng kanyang ama. Kaya hindi naman noong hindi pa tayo nanalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa salibutang ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may bibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama. Hindi na tayo alipin, kundi anak. Hindi, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginuwarin ng Diyos bilang tagapagmana niya. Tingnan natin yung verse 8. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Ako, binigyan po ng linaw ni Pablo ang kanyang binanggit
na ngayon ay nakikilala na ninyo ang Diyos. O mas tamang sabihin, ngayon nakikilala na kayo ng Diyos. Ano ba? Bakit kayo bumalik sa mga tungkuling walang bisa at walang halaga? Bakit gusto naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatami kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala ako baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyong mga kapatid. Tularan ninyo ko, hindi na ako saklaw ng kausan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang masama laban sa akin. Alam naman ninyo na kayo po, na kaya kong ipangaral sa inyo noon, ang magandang balita ay dahil nagkasakit ako. Okay? So, tingnan natin ang chapter 3, verse 15. Okay. Ang pinanggalingan po ng Kabanata 4 ng Galatians ay dito po sa chapter 3 para lalo po natin maintindihan. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag dalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan man. Okay? So, anumang kasunduhan ay wala nang pwedeng magpawalang bisa nito. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling. No? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinabi at sa kanyang mga supling. So, isa lang po ang binanggit po dito. Yung pong supling dito ay si Kristo. Hindi po mga supling. Okay? Na ang tinutukoy, na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy nito ay si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 30 taon na hindi rin mapapawalang saysay ng kautusan ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Okay? Kung gayon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ito po ang purpose ng kautusan. Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Yun po. Sinasabi ko kanina. Yun ang purpose ng batas. Opo? Hindi natin dapat tuparin ang batas para tayo magpalaya ng Diyos. Okay? Para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at para tayo maging patuloy sa Diyos kung bakit natin tutuparin ang batas. Kundi ibinigay ang batas para malaman natin na tayo po ay nagkakasala. Yun po ang layunin ng batas. Na ayaw po niyang tayo mapahamak. Okay? At ibig sabihin po nun, kung tayo po ay nakakakita ng paglabag natin, ng ating pagkakamali, pagkakasala, ibig sabihin, napapahamak tayo. So nalalaman natin na tayo napapahamak. Ibig sabihin nun, kailangan natin ng tagapagligtas. Yun ang pangalawang purpose ng batas. Para malaman natin na tayo po ay napapahamak sa kasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas para tayo po ay tuluyang mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan ang siyang nagpapahamak sa buhay ng tao.
Okay? So, ibinigay upang maipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ang isang tagapamagitan po dito ay si Moses. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung isang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Okay? So yun po ay meron din pong ibig sabihin po yan. Hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa. Dahil sa panahon ni Moses, isang panig lang, hindi siya credible na tagapamagitan. Bakit? Kasi po siya tao. So, ibig sabihin, ang nalalaman lang po niyang side, nalalaman niyang lamang na damdamin, ay yung damdamin ng tao, yung side ng tao. Kaya hindi mo siya credible na tagapamagitan. Siya pasamantala lamang ng tagapamagitan. Si Moses. Andiyan po tayo. Kaya si Jesus ngayon ang ganap at perpektong tagapamagitan. Bakit? Dahil alam niya ang side ng Diyos. Dahil siya Diyos. Siya ang pinanggalingan ni Kristo ay ang Diyos. Tama mo ba? At siya naging tao. Kaya alam din niya ang damdamin ng tao. Naintindihan mo natin? Okay ba? Kaya, Jesus is the perfect mediator. Okay? He knows the needs of His Father because He is God, dahil ang Panginoon ay Diyos. At alam din niya yung pangangailangan ng tao dahil siya po ay naging tao, nag-iisalamuha siya at namuhay na kasama ng mga tao. Tama mo ba? Kaya malinaw po na tagapamagitan si Jesus. Kaya wala nang iba pang pwedeng maging tagapamagitan. Hindi po si Pedro, hindi si Maria. Amen po ba? Amen? At kayo rin, hindi tayo pwedeng tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kundi isa lang ang ganap at ang perfect tagapamagitan. At yan lamang po ang ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya po, sa kalagayan po natin, mas tiyak ang ating pong magandang kinabukasan sa buhay natin. Kaya sabi ng awit natin kanina, maganda po, let's start the future. O let the future begin. Naway kang magpasimula sa atin. O magpasimula na ang hinaharap. Magpasimula na sa atin ang magandang kinabukasan na inilaan ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Dahil si Kristo ngayon ay nananahan sa atin. Amen po ba? Kaya kung si Moses ay namagitan sa Diyos at sa Israel at pinakinggan ng Diyos ang sa pamamagitan ni Moses, okay po ba? Sabi niya, huwag mong parusahan kaya ikaw ang naglabas sa Israel. Pinakinggan ng Diyos si Moses. Si Abraham ay namagitan din. Di mo ba kay sa Sodom at Gomorrah? Tama mo ba? Kung si Moses at si Abraham ay namagitan sa Diyos at sa tao o sa Israel, gaano pa kaya na si Kristo ang namamagitan sa atin? Amen po ba? Malinaw po ba? Gaano pa kaya na si Kristo ngayon ang siyang namamagitan para sa atin? Kaya po, kung si Abraham ay pinakinggan, si Moses ay pinakinggan, tiyak na lalong papakinggan ang kanyang anak sa buhay natin dahil alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan sa buhay natin. Kaya may katiyakan tayo, may kasiguraduhan, amen ba, na hindi lang pastor ang namamagitan. Pag-pray mo ako, pastor, dahil ikaw ay malapit sa Diyos. Kailangan mo si pastor. Para ako ay mag-pray sa aking problema, sa aking karamdaman. Mga kapatid, higit ang Panginoon Yesus kaysa pastor. Higit si Abraham, o higit ang Panginoon Yesus kay Abraham, at higit si Jesus Cristo kay Moses. At kung si Moses at kay Abraham, at si pastor na sinasabi niyo malapit sa Diyos, higit na mas malapit ka rin sa Diyos, o ikaw rin ay
mas malapit sa Diyos dahil si Kristo ang namamagitan para sa iyo at para sa Diyos. Ibig ba? So, kailangan po ma-realize po natin yan. Who we are in Christ. Kaya sa mamamagitan po niya, kung malaman natin kung sino tayo, talaga naman po, tayo po ay makapamumuhay na malaya. Makapamumuhay tayo na pasisimulan ang magandang kinabukasan na ibigay ng Panginoon sa ating bilang kanyang anak na hindi nakasalalay sa alituntunin ng mundo. Nakalimutan mga requirements na dapat natin gawin. Pero po, kapag ikaw ay nakaalam kung paano tayo mahal ng Panginoon at kung paano siya namamagitan para sa atin, higit pa sa requirements ay ginagawa natin na malaya tayo na hindi tayo natatakot at nanununda na ginagawa ang babae niya. Na kung ano ang tama at kung ano makakabuti sa atin, yan ay hindi natin gawa-gawa lamang o obligasyon, kundi dahil sa bunga ng ating kaalaman natin patungkol sa Diyos at patungkol sa atin bilang kanyang mga anak. Tama mo ba yun? Amen. Kaya minsan, nangangamba tayo o natatakot tayo. Kailangan pa natin ng isang taong mamamagitan sa atin. Kaya kung wala siya, walang pastor, walang leader, walang sino mang tao, nakakala natin ay tayo iisa na lang o nag-iisa na lang. Are you there? Nakakala natin kapag walang taong nakakaunawa sa atin at nagmamahal sa atin, nakakala natin ay tayo nag-iisa na lang. Hindi natin alam. Makasalanan pa tayo ay minahal na tayo ng Panginoon. Kaya gaano pa kaya na ngayon ay tayo anak ng Diyos. Amen po ba? So kung patuloy natin kung nalalaman niya at meron akong tagapamagitan. Amen. Na si Jesus, na siya'y ganap na tagapamagitan. Kapag yan ay patuloy natin may baon sa isip at puso po natin mga kapatid, hindi ka mamumuhay sa pagkaalipin ng anumang alituntunin sa buhay natin, kundi malayang gumagawa, namumuhay ng masaya dahil ito ay bunga ng pag-ibig, bunga ng kabutihan ng Panginoon. At ikaw ay hindi aasa sa tao, kundi ikaw ngayon ay magiging blessing pa sa ibang tao. Tama ba ba? Hindi ka nakadepende sa tao, kundi ikaw mismo ngayon ay nagiging pagpapala ka sa ibang tao dahil kay Kristo na siyang naranasan mo sa buhay. Amen ba? Hindi ka na magiging pabigat at hindi ka pa nagdidepende sa tao. Kundi ikaw ngayon ay nagpapala sa ibang tao. Dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos sa buhay. Amen ba? Kaya kapag ang isang tao ay nalaman din niya kung sino siya, pareho kayong pagpapala sa isa't isa. Tama po ba? Amen. Kaya napakahalaga po na patuloy nating malaman, matanto, na ang mga sinasabi ng salita ng Diyos ay napakahalaga. They are life to those who find them and help to all their flesh. To all their flesh. Tama? Sa lahat ng tao ay buhay ang nakakantang at kalusugan ng nagiging pakinabang kapag ang salita ng Panginoon ay ating pong nalalaman sa buhay. So verse 21, sabi niya, ang ibig bang sabihin dito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos. Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paligid ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Yan po, no? So dahil sa pagkakasala ng isang tao, dumating ang kasalanan sa buong mundo. So ang tao po ay naging alipin ng kasalanan. At hindi alam ng tao, nung wala pang batas, ay siya'y nagkakasala. Kaya Romans chapter 5 verse 13, nung wala pang batas, wala pang kasalanan. Ibig sabihin, hindi pa alam ng tao na siya'y nagkakasala at nagkakamali dahil wala siyang alituntunin na magsasabing siya ay nagkakamali. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa kanyang pagkakasala at pagkakamali,
Na dahil wala pang batas, hindi niya alam, kaya po siya po ay patuloy na nagkakasala at sa kanyang pagkakasala, siya ay napapahamak. Okay? At yung kasalanan na ginagawa niya, na hindi niya alam, okay? Na hindi niya alam nagkakasala siya dahil wala pang batas, hindi ibig sabihin na walang batas, listen carefully, hindi ibig sabihin na walang batas, walang kapahamakan na nangyayari o consequence yung kanyang kasalanan na nagawa. So meron pong consequence, meron pong kapahamakan ang ginagawa ng tao sa kanyang pagkakasalang ginagawa. Kaya ayaw ng Diyos na mangyari sa buhay ng tao na siya'y patuloy na alipin ng kasalanan. Amen po ba? Na sa mamagitan ng isang tao ay dumating ang kasalanan. Amen? At ang kasalanan ay nag-alipin sa maraming mga tao. Na sinusunod nila ang kasalanan na akala nila'y tama ang kanilang ginagawa na ito naman pala ay nagpapahamak sa kanila. Kaya pasamantalang ibinigay ang batas para malaman ng tao na meron siyang pagkakamali at meron siyang linalabag. At sa kanyang paglabag, no, ay siya'y napapahamak at yan ang ayaw ng Panginoon. Kaya ibinigay ang batas bilang ating guardian. Amen? Okay po ba? Okay, so pagpatuloy po tayo. So, kapag nagpapatuloy po tayo, yung mga tanong nyo, naniniwala po ako na mabibigyan ng kasagutan. Amen? Dahil hindi po pwedeng biglaan. Amen? Nabigyan ng sagot ang lahat. Amen po ba? Kaya nag-aaral po tayo. Amen? At napakaganda naman po, meron tayong tanong. Ibig sabihin, nakikinig kayo. Kapag wala kayong tanong, ibig sabihin, hindi kayo nakikinig. Okay po ba? Amen? So, lalong gumaganda at lumilinaw po. Okay? So, tingnan po natin. Ngayon, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya, ipinangako ng Diyos, no, ay makatatanggap sa magitan ng pananalig kay Jesucristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Okay? Bago dumating, verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y kinulong. Ayan, no? Tayo'y kinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ito kay Kristo ay mahayag. Kaya ang kautusan ang naging, yan na naman, tagapangalaga natin, yun po yung guardian. No? Hanggang so dumating si Kristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Okay ba? Wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y magbautismohan sa Kanya. So, maraming klaseng bautismo. Baptism of the Holy Spirit, baptism of water. Okay ba? Baptism in the body of Christ. Now, it is baptism in Christ. So, ibig sabihin po nito, bautismo kay Kristo, ang buhay ni Kristo ay nasa atin na, isinuot na sa atin. Amen? So, the life of Christ is not part of your life. Hindi ito bahagi ng iyong buhay. Kundi, ang buhay ni Kristo ay nasa inyo. Isinuot sa inyo. Amen? Hindi siya bahagi, hindi siya part. But the life of Christ itself, nung tayo na born again, ay ibinigay sa atin. And that's why the Spirit, ang Espiritu ngayon na nasa atin, na tinanggap natin sa Panginoon, ay nananahan sa ating kanya-kanyang Espiritu. Okay po ba? So kung ang isang tao ay nagkasala, na si Adam, Romans chapter 5, dumating ang kasalanan at nagkaroon tayo ng kalikasan na makasalanan, yun po yung Espiritu na nasa atin. Okay ba? So, meron tayong kalikasang makasalanan na galing kay Adan. Pero dumating ang pangalawang Adan na si Jesucristo
na sa mamamagitan niya, dumating ang katuwiran sa buong mundo. Amen po ba? Kaya nung tinanggap natin si Kristo, wala na ang lumang pagkatao. Sabi mo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen ba? Ano yung lumang pagkatao doon? Hindi yung mukha mo. Amen. Pareho pa rin nung naborn again ka. Tama po ba? Hello? Nung naborn again ka, mataba ka pa rin. Ibig sabihin na mataba, sexy ka pa rin. Amen? So yun pa rin ang itsura mo. Amen. Kung hindi ka marunong mag-English nung naborn again ka, kinabukasan, hindi ka pa rin marunong mag-English. Luma pa rin yun. Amen po ba? Ay, luma pa rin yun. Tama, luma pa rin yun. Amen. So, anong naalis na lumang pagkatao? Ang naalis na lumang pagkatao ay yung ating kalikasang makasalanan. Nandiyan mo ba tayo? Kaya kung naborn again ka, listen carefully. Nung naborn again ka, maiinitan ang ulo mo. Mainit ang ulo mo. Tama, mainitan ang ulo mo. May kahinaan ka, may weaknesses ka. Are you there? Hindi po naalis yun. Amen. Hello. Ang naalis sa'yo ay yung kalikasang makasalanan. Amen. Kaya, kahit na born again ka, meron ka pa rin kahinaan. Kung minsan, kahit na born again ka ngayon, kinabukasan ngayon ka pa rin ang ulo mo. Alam mo, nagbago na ako. Hindi po nagbago ang ugali mo. Ang nagbago sa'yo ay yung kalikasang mo magkasala. Yun ang nagbago sa'yo. Yun ang wala na sa'yo. Amen. Oh, okay po ba? Oh. Kaya yung lumang pagkatao doon, hindi yung ugali mo nawala. Masamang ugali mo, hindi nawala yun nung naborn again ka. Yung ka pa rin. Amen. Hello. Okay? Kung sinungaling ka pa rin. Kung nagmumura ka pa rin. Dahil hindi yun ang binago ng Diyos. Ang binago ng Diyos, yung kalikasan mong magkasala. Amen. Okay? Yun ang nawala sa'yo. Sorry. Yun ang nawala sa'yo, yung kalikasan makasalanan. Ang bagong pagkataon ngayon, hindi yung bago na yung ugali mo, kundi ang bagong pagkataon mo ngayon, yung bago na yung espiritu mo ngayon. Yun ang buhay ni Kristo na nasa iyo ngayon. Kalikasan ng ating Panginoong Hesus ang nasa iyo. Amen ba? Hello? So, kaya ngayon, yung katuwiran ni Kristo, listen, yung kabanalan ni Kristo at katuwiran ni Kristo ngayon, na siyang nasa yung kalikasan ni Kristo, kanya mo ngayon, napapagtagumpayan yung kasinungalingan at yung pagmumura. Amen po ba? Because of the righteousness of Jesus Christ. Amen? Hello? Okay po ba? Oh. Kaya yung ugat, listen, ang ugat ang ialis ng Panginoon sa iyo. Ang ugat ng kasalanan. Kaya kung nagagawa ang kasalanan, dahil yung kalikasan nasa iyo. Amen po ba? Kaya yung kalikasan na yun, yan ang ugat kung bakit ang tao ay marunong magkasala. Tama po ba? Dahil sa kalikasan na mula kay Adan, unang Adan. Amen. Kaya ngayon na tinanggap mo si Kristo, wala na yung lumang pagkatao, yun ang kalikasan ng kasalanan. Amen? Oh. Kaya ikaw ngayon ay may kalikasan ni Kristo na isinuot sa iyo. Okay? Kaya naman ngayon, ay may kakayahan kang mamuhay na matuwid. Kaya may kakayahan kang baguhin ang ugali mo because of the righteousness of Christ in your life. Kaya kailangan patuloy nating malaman ang kalikasan natin ngayon bilang anak ng Diyos, ang kalikasan ni Kristo na siyang nasa atin. Amen po. Malinaw po ba? Okay ba? So, kaya naman po, hindi mo kayang baguhin ang ugali mo. Ang kailangan na alamin mo ay kung sino kay Kristo at sa mamamagitan na kung sino kay Kristo na pagtatagumpayan mo ang ugali mo. Lumilalabas sa iyo ay yung kalikasan, ang kapanalan at katuwiran ni Kristo ang siyang lalabas sa buhay mo at napagtatagumpayan mo
Kaya walk in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16. And you will not fulfill the lust of the flesh. Sa pamamagitan ng Espiritu, hindi mo na mapamumuhay ang anuman ng hilig ng laman. Amen po ba? Are you there? Amen. Malinaw po ba? Kaya huwag mong baguhin ang ugali mo dahil hindi mo kayang baguhin niya. At hindi yan binago ni Kristo ang ugali mo. Ang binago niya ay yung kaligtasang nasa iyo. Wala na ang kaligtasang makasalanan. Ang kaligtasang ni Jesus ang siyang nasa iyo ngayon. Kaya, you are a more than conqueror. Greater is He that is in me, that is in this one. Alam natin mga. Amen. Kaya makakayanan mo ang problema. Makakayanan mo dahil ang kaligtasan ni Kristo ngayon ay nasa iyo. Amen po ba? Pero ang ugali mo, ang behavior mo ay nandyan pa rin. Yung mga minana natin kaugalian. Listen, mga minana natin pong mga behavior, attitude, ay nandyan pa rin. Pero kaya natin mapagtagumpayan sa pamagitan ng Espiritu na nasa atin. Amen po ba? Amen? At laging nandyan yan. Ako. Laging nandyan ang kahinaan ng ating behavior. Okay po ba? Laging nandyan ang kahinaan ng ating pong katawan. Hindi po nawawala yan. Kasi ang kaluluwa at ang katawan ay hindi pa na-born again. Hello? Amen? Kaya pagdating ng araw, listen, pagdating ng araw, yung perfect salvation ay mararanasan natin. Amen? Kaya mababago na yung katawan natin. Immortal na. Amen po ba? Pero ngayon, hindi pa ako immortal. Hindi ako immortal. Amen? Nasasaktan ba ako? Pero balang araw, pwede akong lumipad kahit wala akong ticket. Amen? Kahit hindi ako mag-book, pwede akong lumipad because nabago na yung katawan natin. So, ang nabago sa atin ay ang ating espiritu. Amen? At kailanman, hanggang nasa lupa tayo, hindi mababago ang katawan. Magdedicate yan. Maghihina yan. Tama ba? Ang kaluluwa ganun din, hindi nababago. Nandyan lagi ang masamang ugali panahon. Pero, dahil sa Espiritong nasa atin, makakayanan natin mapagtagumpayan ang kahinaan ng kaluluwa at kahinaan ng ating katawan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Alam pa natin ang mga. Amen. Hallelujah. So that's why we can live buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Sa kabila ng katawan ay umihina, sa kabila na meron tayong masamang ugali. Pero tayo makakagawa ng buhay na ganap at makapamumuhay ng buhay na ganap kasiyasiya. Dahil sa Espiritu na sa atin, kaya po ang katawan ay hindi nagpaprati. Listen carefully, John chapter 6 verse 3. Kundi ang Espiritu, di ba? That they are life and they are Spirit, ang salita ng Panginoon. Okay? Kaya po, kapag na-renew ang ating isipan, naunawaan natin yun, kung ano yung nasa Espiritu natin ay lumalabas. Kaya na-overcome po natin ang lahat ng anumang masama sa mundo nito. Amen po ba? Okay po ba? Kaya, kung titignan natin, amen, hindi na tayo dapat sakop ng anong alituntunin. Ng mundo nito at gandin ng kautusan tayo dahil tayo ngayon ay anak ng Diyos. Sige, saan tayo tapos? Galatians chapter ano po tayo? Chapter 3 verse yung sinod. Ayan, verse 27. Ayan. Okay, yan. Verse 27. Okay? No? Ang buhay mismo ni Kristo ang sinod sa inyo parang damit na kayo'y mabautismo sa Kanya. Wala nang pagkakaiba. Ito, wala nang pagkakaiba Hudyo at ang Grego. Ang alipin at ang malaya. Ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagiging isa kay Kristo Jesus. Amen? Okay? At verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham. Yan. At tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So, lahi ka ni Abraham kung ikaw ay sumampalataya. Amen? Kaya,
Sa pagdating sa Diyos, malaya po tayo. Eh, walang Grego, walang alipin, walang malaya. No? Walang babae, walang lalaki. Sarapan ng Diyos. So, sino mang sumumpalataya, no? Ay siya'y malaya na. Okay? Kaya po, sa ating binasa sa Galatians chapter 4, na kung saan po, dumating na yung panahon, di ba? Na ang isang bata na pinagmanahan, no? Kahit siya ay may-ari ng lahat ng bagay, siya'y parang katulad pa rin ng alipin dahil siya'y bata pa. Are you there? Amen. Okay? So wala daw siyang pagkakaiba sa isang alipin na kahit siya'y pinagmanahan dahil siya po ay bata. At kailangan niya ng isang tagapangalaga. Yun po yung verse 2. Kailangan niya ng tagapangalaga ang bagay. Hanggang sa dumating ang panahon, listen, hanggang sa dumating ang panahon na siya'y tatanda. Okay ba? Hello? Hanggang sa dumating ang panahon na siya'y tatanda, mararanasan niya yung mana na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Di ba? Pagdating ng age, halimbawa 18, di ba? Trust fund. Meron man tayong trust fund. Halimbawa yung mga bata ngayon nagkatrabaho na, hindi lahat ng kinikita ng bata ay pupunta sa magulang. Kundi, ayon sa batas, ang batang kumikita, merong mga porsyento na dinadala sa kanyang trust fund. Na kung saan pagdating ng araw, siya ang may karapatan na mag-withdraw nun. Kaya sininimulang po mayaman. Kahit hindi na po siya sikat. Dahil, nung panahon na bata siya, yung ilang mga sahod niya ay nilagay sa trust fund na siya lang ang may karapatan na mag-withdraw nun sa pagdang panahon. Pagdating ng panahon. Amen? Okay ba? Malinaw ba? So, ganun din yung verse 2, sabi niya. Okay, listen. Pagdating ng panahon, na kapag siya'y lumaki na sa takdang panahon, yung mana na tinanggap ng batang yun ay mararanasan na niya sa kanyang buhay. Okay ba? Okay ba? Kaya, verse 3, sabi niya ng verse 4, gayon naman, nang ipinadala si Kristo ngayon, na ngayon ay tayo po ay sumampalataya kay Kristo, listen, ikaw ngayon ay nag-grow up na. Nung ikaw ay nanampalataya, nagdumating na ang panahon sa buhay mo, na ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, hindi ka nasakop ng kautusan, hindi ka nasakop ng tagapangalaga. Amen. Kundi ikaw ngayon ay nag-grow up na. Ikaw ngayon ay mag-enjoy na sa manang ibinigay sa iyo bilang anak ng Diyos. Amen. Okay po ba? Amen. Okay. Chapter 4, verse 3. Verse 2 muna, verse 2. Tingnan natin. Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng tagapagsiwa hanggang ngayon sa panahong itinakda ng kanyang ama. So, ito po ay umaanino sa isang taong nanampalataya na kay Kristo, wala na sa ilalim ng tagapangalaga. Ibig sabihin, wala na siya sa ilalim ng anumang batas at alituntunin. Okay? Kundi siya po ngayon ay kailangan na maging malaya na sa tagapangalaga sa kanyang buhay at siya po ay mag-enjoy sa manang ibinigay na niya, binigay para sa kanya. Amen? At nangyari po yun, listen, nung nangyari po yun, nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo, yun ang takdang panahon para sa atin. Amen po ba? Na hindi na tayo sakop ng tagapangalaga at hindi na tayo sakop ng anumang pong batas o alituntunin sa buhay natin. Okay ba? Oh. Okay, tingnan niyo po. Ito.
Tutuloy natin yung kwento. Nung tayo po'y lumaki, physical, wala na tayong guardian. Tama? Hindi na tayo hinihingi ng guardian. Tama ba? Nung tayo po ay may guardian, hindi natin nagagawa yung gusto natin. Tama ba? Ang gusto ng bata, lilipat siya, tatakbo. Kung nandun ng kanyang tatay, tatakbo siya. Pero dahil may guardian siya, natatakot niya gawin yun. Baka mapalo siya ng kanyang guardian. Tama ba? O baka mapalo siya ng kanyang guardian. Kaya hindi po niya gagawin. Kaya nga, kung titignan natin, ang kautusan ay bunga rin ng pag-ibig dahil ayaw niya tayo mapahama sa pagkakasala. Tama po ba yan? Amen? Okay? So, ang guardian, nagbibigay ng takot sa atin. Amen? Di ba noon, natatakot tayo sa magulang natin? Ngayon, natatakot po ba kayo sa magulang niyo? Amen? Hello? Hindi ko po sinasabing huwag na natin respetuhin. Ang sinasabi po dito, listen carefully. Nung mga bata tayo, meron tayong guardian. Okay? At doon tayo sumusunod. Natatakot tayo, hinahatulan tayo ng guardian kapag mali ang ginawa natin. Tama po ba? Amen? Pero kung lumaki tayo, wala tayong guardian, tumatakbo pa rin tayo? Hindi. Hindi ibig sabihin na wala ka ng guardian, gawin mo na ang gusto mong gawin. Malaya ka na, no? Nung tayo po ay lumaki na, higit natin ginagawa kung anong tama dahil naiintindihan na natin. At na ginagawa natin, kayo ba kapag lumilipat, tumingin pa rin kayo sa kanan kaliwa? May lahat ng matanda dito, tumanda na ba kayo? Physical. O, tumitingin tayo, di ba? Kahit pala yung magulang natin. At ginagawa natin yon na hindi na dahil natatakot tayo, ginagawa natin yon na malaya. Malaya. Dahil nag-mature ka na, alam mo na mapapahamak ka. Tama mo ba? Oh, amen? Oh. So, yung magugulang mo, kahit na hindi ka na ginagard, nandiyon ang mas malalim mong respeto sa kanila dahil nalalaman mo ngayon kung ano ginawa na siya sa'yo dahil ikaw ngayon ay magulang na rin, nakatulad nila. Mas naiintindihan mo sila. Tama ko ba? Oh, hindi ibig sabihin na wala na yung patnubay na sa'yo, wala ka ng pakialam, kundi lalo mo silang respeto at lalo mo silang minamahal. Hindi dahil natatakot ka. Listen. Andiyan ba tayo? Wala ka yata. No. Pero nung bata, kaya mo rin respeto dahil natatakot ka. Tama mo ba? Oh, kapag may bisita, huwag ka madanggal. Tumahimik. Nakahimik, di mo ba? Oh, di mo ba? Tatahimik naman eh. Pero dahil sa takot, kaya siya tatahimik. Pero nung tumanda siya, lalo siya ng respeto. Kaya hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, wala na sa ilalim sa ng batas, listen, wala sa alituntunin ng batas, hindi ibig sabihin malaya ka na gumawa ng masama. Matanda na ako ngayon. Kahit na may bisita, dadagal na akong dadalgal. Hindi! Di mo ba? Dahil nag-mature ka na, alam mo na kung anong tama mali. Ginagawa mo yun na ikaw ay mananahimik. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil ikaw ay alam mo na ang tama mali at malaya mo ginagawa. Kusang loob mo ginagawa yun. Hindi ka natatakot. Hindi ka nangangamba. Tama ba? Amen? So yun po ang binabanggit po dyan sa salita ng Panginoon, nakasulatan. Na kung saan, no, ang kautusan ay ibigay para malaman ang paglaban. Kasi ang bata hindi niya alam na nakaka-istorbo siya kapag siya'y madaldal. Hindi naman pwedeng explain ng magulang, anak, pag may bisita dumadaldal. Alam mo, kapag gano'n, na bibigay kami, hindi kami nakakapag-alis na nakakapag-usap ng ayos. Di ba? So, kung minsan hindi mo maintindihan ng 3 years old o 4 years old niyo, di ba? So, kailangan ay guardian. Kailangan, kapag hindi ka kakain ng maayos, kapag dumadaldal ka, kapag kumakain na yung bisita, papaluin kita. At ang bata ay susunod, hindi dahil mabubusog siya, kaya siya susunod. Hindi, dahil natatakot siya. Yun ang batas. Amen? Yun ang batas. Amen? Na kung saan ay
nagpapahayag na para malaman ng tao na siya ay nagkakasala. Hindi niya gagawin yun, no? Para mapabuti sa Diyos. Kaya yung bata, hindi niya gagawin na siya hindi dadaldal para siya maging katanggap-tanggap sa kanyang magulang. Kundi, no? Yun po ay pagsunod na sa kanya na hindi niya naiintindihan, basta natatakot lang siya. Pero yung magulang, kaya niya sinasabi yun, hindi para parusahan ng bata. Tama ko ba? Listen. Hindi niya pinapagawa ng tagapangalago yung magulang sa anak yun na huwag siyang dadaldal para siya parusahan. Huwag siyang dadaldal kapag siya kumakain. Hindi niya ginagawa yun para siya parusahan, kundi para siya mapabuti, hindi siya mapahawa. Amen po ba? Okay? Kaya yun po ang kautusan na nabanggit po sa Galatians chapter 4 at Galatians chapter 3. So, ibig sabihin ba ang batas ay nakakasama sa pangako ng Panginoon? Hindi po. Sabi niya, hindi masama ang batas. Okay? Masama ang batas kung gagawin mo para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun ang nakakasama sa batas. Amen. Hindi ibinigay ang batas para gawin na maging blessing ka sa Panginoon. Kundi ang sabi niya, sa pamamagitan ng pagsampalataya, si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Di ba nagkasala si Abraham? Hindi dahil siya po ay matuwid, gumagawa siya ng tama kung bakit siya naging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Hindi sa paggawa ng batas. Kaya wala pang batas nung sa panahon ni Abraham. Tama po ba? Kaya sa mamagitan ng pananampalataya, siya ay naging matuwid. Amen po ba? Okay? Kaya, ang sabi niya, ibig sabihin ba na ngayon na ibinigay ang batas? Ibig sabihin ba na ibinigay ngayon ang kautusan ng batas? Ibig sabihin ba na nawawala na yung unang covenant ng Diyos kay Abraham? Hindi, sabi niya. Kundi pasamantal lang until sa panahon na darating si Kristo. Yun po yung nabanggit po sa Galatians chapter 3. Tama po ba? Amen. Bakit po? Para sa naman ang batas ay maging tagapangalaga ng tao. Okay? Kaya po, hindi po nawawala ng bisa ang pangako ng Panginoon na nakuha ni Abraham. Listen. Nakuha ni Abraham ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? At sa pamamagitan nun na siya po ay kumilala sa Panginoon, sa pamamagitan nun, na kahit walang batas, sa pamamagitan nun, si Abraham po ay nakapamuhay ng maayos dahil sa kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Amen po ba? At hindi ng batas kung bakit siya nakapamuhay. Kaya po, sabi ng Bible, after 13 years yata, doon pa lang yung pagtuli kay Abraham. Amen? Hindi siya naging matuwid. Listen, hindi naging matuwid si Abraham dahil hindi naging matuwid si Abraham dahil sa pagtuli niya noon, no? Naging matuwid siya, sabi ng Bible, nung siya'y nanampalataya. At pag dumating ang panahon ng 13 years, doon pa lang yung pagtutuli. Yun ay sinyales ng pagkikipag-isa ni Abraham o pagkikipag-isa ng Diyos kay Abraham, yung pong pagkatuli. Amen po ba? Okay? Kaya po, my dear brothers and sisters, ang anumang nababasa po natin sa Old Testament, no? Ang bunga ng lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi po kailanman na marusa. Pastor, paano naman yung kay Noah? Paano naman? Yung kay Noah naman, kung paano po na ang buong sanlibutan ay niligtas ng Diyos, no? Sa magitan ng baha.
Okay po ba? Dahil ang tao ay sumama ng sumama at ayaw niyang masira tuluyan ang buong sangkatauhan. Kaya pag-ibig pa rin. Halimbawa, masakit man kung ang daliri ko ay masakit o kailangan, ito'y na, kung ang daliri may sakit at ahawa ang buong katawan, masisira ang buong katawan dahil lamang sa isang daliri, ang gagawin ko ay puputulin na ito. Tama ko ba? Amen? Hello? Oh. Puputulin na po yung daliri para hindi mahawa ang buong katawan. Ano ba yun? Parusa? Hindi po. Pagliligtas sa buwan. Na baka sa isang daliri lang, ang buong katawan ay mapahama. So, ganoon din po, sa buhay ni Noe, hindi po namarusang Diyos, kundi ito ay bunga ng pag-ibig niya sa buong isang katawan na ayaw niyang tuluyang mapahama ito. Amen po ba? Amen? Kalamangan natin ang aming Panginoon. Kaya, from the beginning till the revelation, it is the unconditional love of God. Ang pagkilos ng Diyos ay pag-ibig. Kaya yung batas ay binigay sa atin ng Panginoon o ng Diyos sa bansang Israel at anumang alituntunin ng sanlibutan, yan po ay gumagabay sa tao. Amen? Yan ay tagapangalaga para malaman ng tao na siya ay nagkakasala. Amen? Para malaman ng tao siya ay nagkakamali. Bakit po? Para hindi siya tuluyang mapahama sa kanyang buhay. Amen po ba? Okay? Amen? O, ngayon, kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, malaya na. Hindi ka na dapat sakop ng anumang alituntunin. Kundi ikaw, na bilang anak ng Diyos, at nakikilala mo ang Panginoon Hesus sa buhay mo, no? Kung paano kanya mahal, yun ang magtutulak sa iyo. Amen. Kung bakit mo gagawin ang tama. Amen po ba? Okay ba? Hindi dahil natatakot ka, kaya gagawin mo yung tama. Kaya ka nagtatrabaho dahil natatakot ka. Kaya mo gagawin ito dahil nangangamba ka. Kaya mo ginagawa ito dahil nag-aalala ka. Hindi po. Kailangan, yan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, kahit ibigay mo nga ng buong buhay mo, kung walang pag-ibig, walang pakinabang ang iyong ginagawa. Amen ba? Okay, kaya unless the Lord build the house, we labor in vain. Kaya kung sa physical, na ikaw ay gumagawa nito, kapag gumawa ka dahil sa takot, meron naman mangyayari. Dahil natatakot ka, gumagawa ka ng tama. Pero po, hindi ito nagpapatuloy. Amen? Okay? Okay? Kaya mo ginagawa yun, dahil natatakot ka, at labag ito sa iyong kalooban. Kaya kahit tama ang ginagawa ng tao kung minsan, pero siya hindi nasisiyahan sa kanyang ginagawa, kaya pagod na pagod ang tao. Amen po ba? Pagod na pagod ang tao. Kaya po, kailangan natin malaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos upang sa naman, patuloy tayong maging malaya sa buhay natin. Amen po ba? Na ginagawa ang anumang tama, no, hindi na tayo sakop ng anumang batas dahil ang batas ay nagbibigay ng tao. Ang batas ay nagbibigay ng kahatulan sa tao. Tama ba? Do this, do that. Kapag hindi mo ginawa, natatakot ka. Tama? Kapag ginawa mo naman, ay nagmamalaki ka. Dahil ginawa mo tama, nagmamalaki ka. So, kung minsan hindi alam ng tao kung saan siya lulugar. Tama mo ba? Meron nagsasabing itong gawin mo. Meron nagsasabing huwag mong gawin ito. Meron na nagsasabing itong gawin mo. At sinasabi ng iba ay itong gawin mo. So, ang tao yung ito. Tama mo ba? Amen mo ba? Ano ba dapat kong gawin? Para magtagumpay. Ano ba ang dapat kong gawin? Para tanggapin ako ng tao. Ano bang dapat kong gawin? Para maging masaya ako. Ginawa ko naman ito. Para hindi rin ako masaya. Hindi ko naman ginawa ito. Ba? Di pa rin ako tinatanggap. Di mo ba? Nalilito ang maraming mga tao. Hindi alam kung saan tayo lulugar. Tama mo ba?
Amen po ba? So, ang pag-ibig ang magpapalaya sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang magpapalaya sa atin. At hindi natin ginagawa yun dahil sa mga alituntunin. Ginagawa natin kung ano ang tama dahil yan ay bunga ng ating pag-ibig na naranasan natin sa ating Panginoon. Bunga ng kanyang kabutihan. Kaya malaya po tayo. Hindi tayo natatakot at hindi tayo nanangamba sa buhay po natin. Amen po ba? At yun doon pa natin higit na gagawin kung ano ang tama. Kaya yung tayo po ay kung nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, dahil sa kanyang pag-ibig, makasalanan pa tayo, ay namatay si Kristo sa buhay natin. Doon, di ba? Yun ang nagtulak sa atin. Hindi yung binago muna natin ang sarili natin bago natin tanggapin ang Panginoon. Hindi po. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, nakilala natin ang kanyang pag-ibig, namatay siya sa ating makasalanan, yun ang nagtulak sa atin. Kaya magpatuloy po tayo. At ang pagbabago natin noon, listen, hindi natin pinili, hindi natin obligasyon, kundi yan ay bunga ng nalaman natin na pag-ibig ng Diyos na siya'y namatay doon sa krus dahil sa ating makasalanan. Kaya magpatuloy po tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon. At yan ang patuloy na magpapalaya sa ating mga buhay. Kaya huwag ka nang mabuhay sa alituntunin, kundi ikaw ay mabuhay na bilang anak ng Diyos at bilang malaya at bilang tagapagmana ng ating Panginoon Jesus. Sa Amen po. Tayo lahat ng langit.